Sa mga oras na ito, mga minamahal, tumayo po tayong lahat, magbigay galang po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin po ng ating pinagpalang mangaral, ating beloved ordained preacher Nilo Miranda. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Brother Jojo. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you so much, O Lord, for all the things that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you're going to do. Thank you so much for this great privilege and opportunity to worship you, O God, in spirit and in truth. Thank you so much for the great blessing, for the great salvation, O God. Even though we are not worthy, but because of your love, your grace, we've been blessed and saved. To the leading prayer of our dearly beloved and our pastor, Willie Estrada Almeida, we ask you to forgive our sins. Help me to bring forth thy message, O God, and remove all hindrance and bind the power of darkness. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At una tigit po sa lahat, first and foremost, we give the highest praise, worship, thanksgiving, and honor to our loving Savior, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor, respect to our dearly beloved, honorable Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we are cherish the blessed memories and teachings of our beloved, honorable stand Pastor Linus Almeida, and to the beloved Almeida family and the respective families, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood sa oras na ito, at sa inyo pong lahat, mga kapatid, isa pong pinagpalang umaga. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At magandang umaga rin po sa ating beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman, may aking pong pinsan, praise the Lord, at sa kanya pong beloved family, praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal ay mag-aaral, maginig ng salita ng Diyos. Amen, praise the Lord. Apoy natutuwa mga minamahal na minsan pa na ako po'y nakabisita po sa inyo. Amen, praise the Lord. Sabaga galing po kami ng Cebu. At nung last Wednesday po kami dumating, praise the Lord. At kanina po galing din po ako sa main church natin, mga minamahal, at naisipan ko pong dumalaw. Amen. Sapagkat ako po I miss you so much po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sapagkat ako po ay Kapampangan din. Amen. At alam ko po, dito po kami nagsimula noon, mga 1984 kami na save. Amen. Thank you po. At dito po kami nag-pioneering noon sa dako ng Pampanga. At tunay po na ako'y natutuwa sapagkat pinagpala po ang panalagawain sa dako ng Pampanga. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nakita ko po yung inyong chapel. Napakaganda. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kumbaga sa aeroplano maglalanding na po kayo. Malapit nang matapos. Amen. Yung sa amin sa Cebu, magte-take off pa lang kami. Amen. Kaya ewan ko lang kung kailan matapos. Pero alam ko po na ang Diyos ang mag-provide. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, sa umagang ito, mga minamahal, buksan po natin ating banal na kasulatan from the book of Acts chapter 2 verse 40. Kindly open your Bible and please read it to me. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa, ang kabanata ay 2, ang talata po ay 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. Amen. Sa English po, kindly. Meron po tayong Bible English. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, purihin po ang ating mga pagpapalang Diyos. Sa umagang ito, ang Diyos po magpala sa kanyang banal salita. So, ang ating pong topic sa umagang ito, pinatawag sa banal na kasulatan, save yourself from this untoward generation. Everybody say amen. Iligtas natin ang ating mga sarili sa likong lahing o likong henerasyon. So we are living in the world that is worse than before. Amen. So the time of the Lord is coming is at hand.
So sabi po ng banal na kasulatan, save yourselves from this untoward generation. Our dearest Jesus and the apostles emphasize, mga minamahal, that the world that we live in is perverse and crooked and faithless and untoward generation. Ever say amen? So tayo po'y nabubuhay sa panahon na totoong mapanganib. Sinasabi ko po mga minamahal na totoong mapanganib sapagkat malapit nang bumalik ang ating mabait na Diyos. Amen. According to the scriptures, in the last days, sabi po ng Panginoon, perilous time shall come. Mapanganib ang panahon. Perilous time shall come. But the Lord our God still promised, mga minamahal, although we are living in the world, in the perilous times, and falling away from faith will occur, but God still promised, mga minamahal, to send the revival, amen. Spiritual revival, miracles, amen, the outpouring of the Holy Spirit in His church. Bagamat tayo po'y nabubuhay sa totoong mapanganib na panahon, masasabi ko na mapalad po tayo sa lahat ng mapalad sapagkat bagamat tayo po'y nasa mga huling generasyon ngayon, subalit pinagpala tayo ng Diyos, binigyan tayo ng totoong mga lingkod ng Diyos, ang ating ginagalang at minamahal na magulang sa Panginoon. Amen. Sa katawan ng ating ginagalang minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeda, ating minamahal ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeda at sa kanyang beloved children. Amen. So mga minamahal, we are living, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia na perilous time shall come. But God still promise. Amen. The revival, mga minamahal, spiritual revival, the outpouring of the Holy Spirit, miracles. Amen. We experiencing, mga minamahal, we are indeed experiencing, mga minamahal, spiritual revival. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, bagamat tayo na sa mga huling araw na ito, subalit mga minamahal, nandyan po ang tinatawag na kalakasan na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ever say amen. I repeat, mga minamahal, we are living in the world that is worse than before. Just like the Bible says in the book of 2 Peter chapter 2 verse 4 up to 9. Kindly open your Bible. Praise the Lord. 2 Peter chapter 2 verse 4 up to 9. From the book of 2 Peter chapter 2, verse 4 to 9 po. 4 to 9. Amen. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. 5. And he spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For the righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to the punished. Amen. Sige po. Dito po sa 2 Pedro, Kapitulo 2, mga versikulo 4 hanggang 9. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang nagpagkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at ikinulaw sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan na hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorrah, na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa mahalay na pamumuhay ng mga masasama. Sapagkat ang matuwid na ito
na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw at ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So mga minamahal, ito pong ating nabasa at narinig sa oras na ito, mga minamahal, ito po ay warning ng Diyos. Everybody say amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala. Sa panahon, mga minamahal, na hinulog ng Diyos, yung mga 1/4 ng anghel sa langit na nagrebelde sa Diyos at hinulog dito sila sa ilalim, dito sa lupa, mga minamahal. At yung iba itinalikala doon sa kalaliman, sa bottomless pit, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia at kung paano ang panahon, sa unang panahon, mga minamahal, during the days of Noah, we read in the Bible with God's displeasure, with the world and its wickedness during the days of Noah. Everybody say amen. And when we read, mga minamahal, God pronounced judgment upon the world and preparing to destroy it by flood. But we find encouraging word concerning with the one man, Noah found grace in the eyes of the Lord. It means Noah find favor in the eyes of the Lord. And you know the result of that favor. He and his family escaped from the flood during the old world. Amen. And why Noah find grace in the eyes of the Lord? Because according to the scripture, Noah is a righteous man. He is just man. He did what the Lord commanded to him. He walked with God and is a preacher of righteousness. So the same with us today. Everybody say amen. We need to find grace in the eyes of the Lord, not because of the threat of the worldwide flood, but because the promise of the end of the world. Everybody say amen. But according to the scriptures, these things be an example. The example of holy men and women recorded in the scriptures leave a valuable lessons. Everybody say amen. Upang tayo po hindi, mga minamahal, magpabaya sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung paano ang mga anghel na nagkasala, pinarusahan ng Diyos ang mga sa panahon, sa unang panahon, during the days of Noah, mga minamahal, because God is serious about sin. Everybody say amen. Amen. So I repeat, we need a revival. Everybody say amen. We need a revival because the battle is terrific. For the Bible says, if the scarcely be saved, if the righteous scarcely be saved, where the unrighteous and ungodly appear. Kung ang taong matuwid ay bahagya ng maligtas, saan kaya pupulutin yung mga taong hindi na kumilala at hindi naglingkod sa Diyos? Everybody say amen. So we need the revival, because of sin, open sin, secret sin, immoral. Amen. Carnality, compromising, lukewarmness, backsliding. Everybody say amen. Kinakailangan tayo laging malakas, revive sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nating pabayaan ang kaligtasang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa ng Biblia, kung mga anghel nagkasala, hindi pinatawad ng Diyos. At ang unang panahon, during the days of Noah, 8 kaluluwa lang naligtas. At the same time, during the days of Lot, everybody say amen. Sa panahon ni Lot, mga minamahal, ang mga tao ay masama. Kaya nagkaroon ng bargain. Ang ibig sabihin, nanalangin si Abraham na kung maaari, bago ituloy ng Diyos na lilipulin, malayo sa Diyos, malayo nawa sa iyo. Sabi niyo ni Abraham na pupuksain mo yung masama, isasama mo yung mga tuwid. Kung halimbawa merong 50% doon na matutuwid na tao, ako may kilala sa matuwid, paparusahan mo ba? Sabi ng mga lapin, dahil sa 50, hindi niya itutuloy. Hanggang tuloy-tuloy ang bargain, umabot ng 10. You could just imagine, napakaraming tao sa syudad ng Sodoma Gomorrah, subalit walang 10 taong matuwid doon. Ang matuwid doon lang, si Lot. Everybody say amen. Everybody say amen. Si Lot lang ang matuwid doon, kaya mga minamahal, natuloy yung pagpuksa ng Diyos sa Sodoma Gomorrah. But according to the scriptures, mga minamahal, this is very important, mga minamahal, that we know, during the days of Lot, according to the scriptures, sabi ng malapan, umalis kayo sa lugar na ito. Huwag kayong lumingon. Everybody say amen. Huwag tayong lumingon. Sabi ng malapan, huwag kayong lumingon. Bakit, mga minamahal, lumingon si Lot? Bakit lumingon ang asawa ni Lot?
mga minamahal, at siya'y naging aliging asin. From the book of Luke chapter 17 verse 32, pakidagdag muna natin mga kapatid. Praise the Lord. Ito po'y malaking kaugnayan sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Look, from the book of Luke chapter 17 verse 32. Kindly po. From the book of Luke, chapter 17, verse 32. Remembers Lot's wife. Amen. Dito po sa Lucas Kabanata 17 at ang verse po 32. Alalahanin ninyo ang asawa nila. Amen. Amen. Ever see amen. So remember Lot's wife. So the tragic error, mga minamahal, of Lot's wife, mga minamahal, was to place her affection upon an earthly society rather than an heavenly one. Ever see amen. Ibig sabihin, mga minamahal, she turned back, mga minamahal, because her heart was still in Sodom. Sabi ng mababait na Diyos, huwag kayong lumingon. Huwag kayong lumingon. Pakinggan po natin. Huwag tayong lumingon, sabi ng banal na kasulatan, remember Lot's wife. Siya po ay lumingon, mga minamahal, habang sila'y patakas na. Patakas na sila, umuulan na ng asupre at apoy galing sa langit, sinusunog na ang syudad. Subalit mga minamahal, siya po'y lumingon. Bakit? Nandoon ang kanyang kayamanan. Ever see, amen. Mayaman na mayaman sila. So yung kanyang puso nandoon sa mga bagay, sa mga material na bagay, wala sa Diyos. Ever see, amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po ngayon ay patakas sa sanlibutan ito. Kaya sabi na Biblia, save yourselves from this untoward generation. Save yourselves from this perverse generation. Save yourselves from this crooked and faithless generation. Save yourselves from this wicked generation. Iligtas natin ang ating mga sarili habang tayo nakakilala na ngayon sa mahal na Panginoon. Nakita na natin ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Huwag na tayong lumingon. Huwag na kayong lumingon sa sanlibutan. Maiksing panahon na lang ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen. Kung ating pag-aralan ng nangyayari ngayon sa ating daigdig, mga minamahal, ito na yung panahon na sinasabi ng banal na kasulatan, cry unto yourselves and to your children. Do not cry unto me, sabi ng Panginoon, abang pinapasa na yung mabigat na krus, patungong Golgotha, umiiyak yung mga babae sa Jerusalem, at ang lumingon ng mahal na Panginoon sa kanilang, sabi niya, woman of Israel, weep not unto me, but weep unto yourselves and to your children. It means, cry not unto me, but cry unto yourselves and to your children. Ever say, praise the Lord. Umiyak tayo ngayon para sa ating kaligtasan. Umiyak tayo ngayon para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Ito yung panahon, this is the high time. This is the high time to awake out of sleep. Amen. Tayo umiyak ngayon, tayo magpakainit sa paglilingkod sa Diyos sapagkat may iksing oras na lang ang nalalabi, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Babalik na at babalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. So sabi ng Biblia, we can be sure, mga minamahal, that God deliver, o God, mga minamahal, knows how to deliver the faithful believers, mga minamahal, from immoral and from corrupt people in any generation. Ang mahal na Panginoon, alam niya yung mga totoong naglilingkod sa Kanya. Kaya ang sabi ni David, kung paano ang kalayo ang silangan sa kanluran, gayon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa akin. Ibig sa ating mga naglilingkod sa Diyos, kahit anong makita pa natin dito sa daigdig na ito, hindi po yan tatalab sa atin. Ibig sabihin, hindi po tayo madadaya ng kaaway. Ever see, amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Subalit ang masama ay lalo pang magpakasama. Subalit tayo naglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, na an essential character, mga minamahal, of the righteous people, mga minamahal, is that they love righteousness and hate wickedness. Ever see, amen. Yung totoong naglilingkod sa mahal ng Panginoon, kinamumuhian ng kasalanan. Ever see, amen. For the Bible says, the fear of the Lord is to hate evil. Amen.
Amen. Ang totoong may takot sa Diyos ay kinamuhian mo ang kasama. Hindi ka maibog, sa Bisaya ba, mga minamahal. Hindi ka matintal ba? Hindi ka matukso. Amen. Sama-sama. Amen. Hindi ka madadala, mga kapatid. Ibig sabihin na ayaw mo ng kasalanan. Iyon ang totoong may takot sa ating mabait na Diyos. Ganon din sa panahon ni Lot. Amen. Yun ang essential na karakter ng totoong taong umiibig sa Diyos. They had love, righteousness, and hate wickedness. Ganon po, kaya mga minamahal, makikita natin. And ang paglilingkod sa Diyos, ulitin ko, hindi ito gaya-gaya. Ibig sabihin mga minamahal, maglingkod tayong may katapatan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magsumikap ang bawat isa, sa lalo na tayo na sa huling mga araw na. Amen. Wala nang panahon mga minamahal. Amen. Napakapalad natin sa lahat ng henerasyon. Mapalad po tayo ngayon. Bakit? Meron taong nangaral sa atin ng totoong salita ng Diyos. Amen. From the book of John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall make you free. There are many truth, mga minamahal, but there is only one truth, mga minamahal, will deliver man from sin, from destruction, and from the dominion of Satan. The only truth, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ipinangaral ng ating ginagalang at minamahal na magulang sa Panginoon. Pinagpala na tayo ng ating mabait na Diyos at tanggap natin ang katotohanan. Amen. Napakaraming reliyon ngayon. Subalit, wala sa katotohanan. Subalit, bakit po, mga minamahal, walang Espiritu ng Diyos. Walang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit, dito po, mapinagpala na tayo ng ating napakabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. From the book of Philippians chapter 2 verse 15, kindly po. From the book of Philippians chapter 2 verse 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Amen. Dito po sa Pilipos, Kabanata 2, ang talata po ay 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So sabi po ng Bible, the people of the world are in deception and darkness. Everybody say amen. And thus have distorted view of life, values, and religion. They follow immoral ways, mga minamahal, of life and reject the norms of the Word of God. Everybody say amen. So ang mga tao ngayon, mga minamahal, nabubuhay sa daigdig, they are in darkness and deception. Everybody say amen. Ang mga tao ngayon nasa kasalanan, nasa dinaya ng diablo. Because the conditions of man outside of Christ is wicked. Without spiritual and eternal life. He is lost. He is under the curse. And all imagination are evil continually. Yan ang buhay natin. Yan ang buhay ng taong wala sa mahal na Panginoon. They are living in darkness, in immoral. They follow immoral ways of life. Everybody say amen. The views, mga minamalang values nila ay hindi kalooban ng Diyos. Subalit tayo po ngayon, napakatingnan po natin, napakapalad natin. Walang tao ngayon nagpupuri sa Diyos. Madaling araw, umaawit sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya po doon sa Cebu, ang gawain namin, medyo in-adjust namin ang gawain. Kaya pag natapos kami ng alas 12, lilipat ako rito. Nagikinig ako sa inyong gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Mga pinagpala na tayo ng mabait na Diyos sa lahat ng pinagpala. Mga kapatid, walang tao, ibig ko sabihin, napakapalad natin, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, makilala natin ang totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi namin, save yourselves. Iligtas natin ang ating mga sarili. Sumikap ang bawat isa na tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ever say amen. Why? From the book of Romans chapter 11 verse 22. Kindly. From the book of Romans chapter 11 verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God. On them which fell, severity, but towards thee, goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Amen.
Dito po sa aklat na taga-Roma 22. 11:22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So according to the scripture, beware the goodness and the severity of God. So according to beloved Paul gave a grave warning to every believers. Everybody say amen. To everyone. Gave a grave warning that it is possibly exists, mga minamahal, that every individual church or group of church, mga minamahal, if they will not continue, mga minamahal, to the teaching of the scriptures, mga minamahal, they will be cut off or cast away. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pag tayo po naglilingkod sa Diyos at hindi tayo magsumikap sa paglilingkod sa Diyos, puputulin tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, it is better, it is a possibility exists that every believers, if they will not continue, mga minamahal, to the teaching in the scriptures, in the holiness, godly standards of God in the New Testament, they will be cut off or cast away. Everybody say amen. So sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, so ulitin ko, if God did not spare Israel, neither He will spare any particular church or fellowship if it rejects the ways of God and conforms to the ways of this world. Therefore, all Christians must be pure, everybody say amen, and put in their mind the goodness and the severity of God, and to work out our salvation with fear and trembling. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Maglingkod tayo sa Diyos, mga minamahal. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Magbigay ko ng patutuo. Last January, New Year, mga minamahal, yung aking brother na-admit sa ospital. Na-confine sa ospital. At ang sabi ng doktor, 10% na lang siyang mabuhay. 10% na lang siyang mabuhay yung bunso kong kapatid. Nasave kami 1984, kaya medyo nanlamig. So, nakapamilya, hindi nakadalo. So, meron ng paalalang mahal na Panginoon. Dilaw ang kanyang buong katawan, yung mata, dilaw. Kahit isang kutsarang tubig, hindi na pwede. Mga minamahal. At ang sabi ng doktor, 10% na lang siyang mabuhay. Chance na mabuhay. Dahil nagkaroon ng capsule yung kanyang liver. At lumobo ang laman 2 liters na nanak. So sumuksok sa kanyang baga, hindi na makahinga. Hindi na siya, wala na siyang pag-asa. 10%. Tumawag sa akin sa Cebu, New Year, talagang nandoon ang umiyak yung aking mga sisters, mga kapatid. Ang sabi ko, meron siyang calling sa Diyos. Sa Diyos, walang imposible. Amen. Manumbalik sa mahal na Panginoon, ang Diyos magpagaling sa Kanya. Just imagine 10%. Pero ang Diyos natin, 100% ibibigay sa atin ang kagalingan. Nalangin kami araw, tanghali, hapon, tanghali, gabi. Linalias ko lagi sa phone. Nandun ako sa Cebu, mga minamahal. Pinagpipray ko lagi yung aking brother, mga minamahal. So tuloy-taliting prayer ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. By the grace of God, mga minamahal, ngayon malakas na, nakalabas sa hospital. Normal, mga minamahal. So ibig sabihin, ang Diyos natin pinaglilingkuran, the eyes of the Lord are over the righteous. Ever see, man? His ears are open to our cryers. Ibig sabihin, the eyes of the Lord is rest. It means to say His favor, His care, His blessing, His protection, His provision is upon us. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang mata ng Diyos ay nasa atin. Ibig sabihin, nakatingin sa atin ang mahal na Panginoon, kaya ano mangyari, nandiyan ang pag-iingat sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung favor ng Diyos nasa atin. Ever see, amen? Yung habag ng Diyos nasa atin. Yung biyaya ng Diyos nasa atin. Abang tayo mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano pang hahanapin natin? Ever see, amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, to them that fear Him, there is no want. Amen? According to King David, sabi ni King David, to them that fear Him, there is no want. He will supply our needs. He will protect us. He will save us from any trouble. He will help us. Amen. He answered all our prayers.
He promised to give us abundant life. It is impossible for those who do not know the Lord. Ang pagkapalang ito hindi alam ng mga tao na sa libutan. Imposible sa kanila ito. Pero sa atin, mga minamahal, nagtatamasa tayo ng habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, iligtas natin ang ating sarili. Napakapalad natin, mga kapatid. Ako umiikot, nakarating sa ba't ibang bansa ng aral, mga minamahal, subalit nasabi kong pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Walang kwenta ang kayamanan sa buong mundo. Amen? Ano sabi ng Bible, mga minamahal, what is profit a man if he gain the whole world and suffer and loss of his own soul? Ang pinakamalagang pag-aari mo ang iyong kaluluwa. Kahit maangkin mo ang kayamanan, kung mapapahamak ang kaluluwa mo, walang kwenta. Ang pinaka-importante, ang kaluluwa. Hindi ang material na bagay. Amen. Sabi nga nung isa, ating nakausap kanina, pag pumasok sa preacher's area, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito'y salita ng Diyos. Kung gagawin natin ito, saan man tayo pupunta? Anong kailangan natin? Blessing, physical, material, spiritual. Unahin natin ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng bagay idaradag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, magpakainit po tayong sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo tayong magsumikap, napakapalad po natin. Ako'y natutuwa sapagkat pinagpalang gawain sa dakong ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Napakaganda ng ating chapel. Amen. Nung araw gumawa kami ng chapel, mga minamahal, yung mga kasama ko, mga Tagalog, hindi marunong magputol ng kawayan. Ako nagputol ng kawayan, mga minamahal, sa taas. Ibinugot ko rin, sukat-sukat yung katawan ko, puro. Kami nagtayo ng chapel, nakawayan doon mo, pero ngayon talagang napakaganda ng ating sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ulitin ko, magpakainit po tayong lahat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala na panahon, mga minamahal, maiksi na lang oras binigay ng Diyos sa atin. Everybody, amen. Hindi natin alam anong mangyayari sa sunod. Lalo na itong pandemic na ito'y leksyon lang sa atin. Amen. Ito'y mangyayari at mangyayari na sinasabi ng Biblia, darating araw, mga minamahal, from the book of Revelation chapter 13, mga minamahal, last verse na lang po tayo mga kapatid. Kindly po open your Bible, praise the Lord. Revelation chapter 13 verse. Dito po tayo mga minamahal sa may 16, kindly. From the book of Revelation, chapter 13, verse 16. And he caused all, both small, great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, Verse 17. and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, at ang verse 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dokha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng ayop o bilang ng kanyang pangalan. 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng ayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Ever shout, praise the Lord. So ito po yung tinatawag na the Antichrist. Mga minamahal, the Antichrist, mga minamahal, will seek to gain ang tinatawag na total economic control of the world. All people must worship Him and receive a mark of their forehead, in their foreheads and their tinatawag na hands, maminamahal, in order to buy or sell. Ever say amen? Amen. Yan po ang gagawin ni Satanas. Kaya ito lang, napansin lang natin, tumasok lang yung pandemic, mga minamahal, halos hindi na tayo makapunta ng groceries. Amen. Darating araw, ikokontrol ng Antichrist ang lahat ng bagay dito, mga minamahal, upang lahat ng tao ay mapipilitang magpatatak ng 666. Ito'y maliwanag na darating at darating. Kaya, mga minamahal, but because
of the elect, according to the scriptures, He will shorten the days. Ever say amen? Because of us, because of the church, ever say amen? We have a blessed hope. Everybody say amen? We have a blessed hope, the glorious appearing of our great God, the rapture. Ira-rapture tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Because we are not appointed unto the wrath, but appointed unto salvation. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang no choice. Amen. Iligtas natin ang ating mga sarili. Walang makapagliligtas sa atin ng Diyos. Kaya bawat sa atin magsumikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng asahan kahit bilyon pa ang kwarta mo sa bangko. Amen. Pagpasok ng Antichrist, mga minamahal, i-control nila economic. So wala na. So mga minamahal, ngunit tayo po naglilingkod sa Diyos, kukunin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko, save yourselves. Iligtas natin ang ating sarili. Huwag nating babayaan ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong manlalamig sa pananampalataya. Huwag tayong titingin sa mga pagsubok. Tumingin tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Habang tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, the revival. Kailangan natin ng revival. Kailangan na maramdaman natin ang presensya ng Diyos lagi. Magsumikap tayong laging maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ito ang ating kalakasan upang tayo magtagumpay sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. At ang Diyos ay tapat, mga minamahal. Tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palalakasin tayo sa kanyang banal na presensya. Purihin nating mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, amen. Hallelujah. Jesus said, I am His, a surprise, all your needs. And you said, I will, but tomorrow, Yes, Lord. tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. The promise is tomorrow. Better choose the Lord today. For tomorrow, very well I need today. Jesus said, here I stand, won't you please take my hand? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am His, who supplies all your needs. And you said, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. The promise is due tomorrow. Better choose the Lord today. For tomorrow, very well might be too late. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. Yes, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you for your love, oh God. Hallelujah. For your grace, oh Lord. Tomorrow, better choose the Lord today. For tomorrow, very well might be too late. And you said, tomorrow will belong to you.
Lord today, but tomorrow there might be tomorrow. Better choose the Lord today, but tomorrow very well might be too late. Tomorrow I need my life. Tomorrow I thought about today. But so much easier to say. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. We worship you, Lord. We worship thy name, O God. Hallelujah, hallelujah. How great thou art. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, habang naramdaman niyo po ang banal na presensya ng ating mabait na Diyos. Patuloy po kayong magkapag-ugnayan sa mahal na Panginoon habang iniling po natin sa ating mga bisita na narito sa umagang ito. Mapalad po kayo. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, ang pinakamalagang bagay sa buhay ng tao ang kanyang kaluluwa. Amen. Sabi po ng Biblia, what if a prophet a man if he gains the whole world and suffer and loss of his own soul? So the most important you have is your soul. Amen. And the Bible says, to human death is the separation of body, souls, and spirit. The body goes to grave and disintegrates. The spirit goes back to God who gave it. And the soul goes up one of two places, heaven or hell. Amen. And the existence of eternal heaven and eternal hell is easy to prove because we have the Bible and where the warning of the Lord is very, very clear. Another thing, the signs, wonders, and miracles, amen, in this church prove that hell is real and heaven is real. Amen. And the life of righteousness in the fear of the Lord. Magbabago ang tao kapag naglingkod sa Diyos. Kailangan natin ang kaligtasan. Walang kwenta ang kayamanan. Ako umikot sa ibang bansa, nangaral ng Ebanghelyo. Ang pinaka-importante, ang tao maglingkod sa Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Merong requirements of salvation, faith in God, pananampalataya, pananampalataya sa Diyos. Then repentance. Ibig sabihin ng repentance is turning away from sin and turn to God. Turning away from sin and not turning to God is repentance without regeneration. Kinakailangan lumapit tayo sa Diyos. Ibigay natin ang buhay natin sa malaban. Another thing, the baptism in water in the name of Jesus Christ for the remission of our sins. And last, the baptism of the Holy Spirit. This is our seal for our salvation. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Itaas niyo po inyong kamay. Itaas niyo po inyong kamay. Sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking narinig sa oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat sa pagpili mo sa akin. Mahal na Panginoon, narito ako. Tinatanggap kita. Aking sariling tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo ko sa ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Ako ay manalangin sa inyo. Amang banal, sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Salamat sa mga kaluluwang narito, lumapit sa iyo, naglilingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at pagpalain mo po sila mula sa araw na ito. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pangailangan. Let us pray. Tayo po'y tumalangin sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, huwag tayong mabahala. Be careful for nothing, but let your supplication be made known unto God. Para isabihin natin sa Diyos ang ating pangailangan. Let us pray. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Evangelista, Willis Almeida, narito kami nagpapakumbabang lobingin ng tawad sa aming mga kasalanan. Dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat mananampalatayang narito, Diyos. Lahat ng mga
mga kapatiran sa buong mundo, O Diyos. Ikaw magpala. Abutin mo ang pangailangan, lutasin mo mga problema, pagalingin mo mga karamdaman. I-revive at palakasin mo kami sa araw-araw. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Wala kaming magagawa sa ganang amin. Gamitin mo kaming lahat, O Diyos. Hanggang sa iyong pagbabalik, ingatan mo kami, O Diyos. Tawagin mo ang aming mga loved ones sa maglingkod sa iyo. Ingatan mo ang aming mga pamilya na sa mandako naroon sila. Ilayo mo sa karamdaman. Paglingasin mo ang aming paglilingkod na ito. I-revive mo kami, O Diyos. Palakasin mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Dagdagan mo ang aming takot na magkasala. Dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Wala kaming ibang mag-agasahan kundi ikaw, O Diyos. Pagpalain mong gawain sa takutan ng Pampanga. Lahat ng mga kapatiran manggagawa sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. Ipatong kamay sa inyong ulo at i-cast out natin ang mga karamdaman. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we ask once again, O God, to the leading prayer of our beloved pastor. We rebuke all kinds of sickness and diseases. We command you to cast out in the mighty name of Jesus infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, demons of doubts and unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory. We command you to cast out, problem be solved, vices be gone. In the mighty name of Jesus, revive us, Father. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang pasasalamat sa mabait na Diyos. Tayo po, mga minamahal, let us all stand and jump 3 times, walang pride. Amen. Sa Cebu, libo-libo ang kapatiran sa Cebu. May mga cancer, mga leukemia, tinanggihan na ng hospital. Wala nang pag-asang mabuhay, pero nang dumalo sa gawain, binigyan ng kagalingan ng ating mahal na Panginoon. Doon sa Cebu, sabi ko, merong cancer of the breast, 6 months to live. Galing sa Cebu doctor. Sabi ng Cebu doctor, 6 months to live ang kanyang buhay. Tumutulo yung nana at dugo sa kanyang breast. Sabi, nung dumalo siya, gagaya nito, sabi ko, lukso tayo 3 beses. Huwag kayong mahiya. Ito'y pagpupuri sa Diyos. Kapangyarihan ito. Pag lukso niya 3 beses, naramdaman niya nalaglag sa kanyang dibdib. Pag uwi sa bahay, binuksan yung blouse, wala na. Pinagaling yung cancer. Amen. Ganon kapangyarihan ng Diyos. So let us... siguro wag na tayong sumigaw ng malakas kasi yung kapitbahay natin pala. Amen. Lukso na lang tayo ng konti at konting sabi ng hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mami na mahal. We love in the Lord po, but our dearest Jesus loves you po. God bless you po. Bigay ko pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo D. Guzman. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, ating beloved ordained preacher Nilo Miranda, sa napakagandang mensahe ng ating dakilang Diyos sa umagang ito. Ngayon, mahal, muli tayong na-revive, muli tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos sa ating spiritual. Amen. Praise God. Nakaka-encourage, mga mahal, na tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Doon po sa ating minamahal ng mga kapatiran, na mga ngayon po'y nakatanggap sa ating dakilang Diyos, mga baguhan, mga kapatid ko, hindi na po kayo baguhan ngayon, kayo po'y bahagi na po ng ating pong balalagawain itong mga minamahal ko, at challenge po namin kayo, huwag po ninyong iwanan ang ating gawain na hindi po kayo tumatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Sapagkat yan po ang nakasaad sa Acts chapter 2 verse 38, ng bautismo sa tubig, mga kapatid po, ay dyan po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Praise God. Mga minamahal, tayo po, mga kapatid ko, ay dadako, mga minamahal, mamaya sa ating pong bautismo pagkatapos ng ating gawain. At yan naman po, mga kapatid, ay reklamento, mga minamahal, ng kaligtasan upang tayo po'y maging totally, mga minamahal, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Purihin natin dakilang Diyos, mga mahal, at mga kapatid ko, tayo po idadako sa ating pong special offering para po sa mga materyales, mga mahal, ng ating pong chapel na ito. At patuloy po, mga kapatid, ang ating pong mga volunteer, mga mahal, na gumagawa ng ating chapel. Ngayon po ay nandun na po tayo, mga mahal, sa ating bubong. Kalahati na po, mga mahal, yung ating nabubungan. At patuloy po, mga kapatid, ang suporta po ng ating minamahal na mga kapatid na sa dakong ito. Ang inyong pong mga pagbibigay, mga katapatan, yan po ay nakikita natin, minamahal, napakalaki po ng ating chapel. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Dakilang Diyos po ang magpapala sa inyo lahat, minamahal, ating beloved Engineer Jojo Bitog. Ipanalangin nating special offering. Amen. Praise the Lord. Bless po sa ating
beloved and preacher. Mga minamahal, atin pong itaas ang ating special offering sa sandaling ito at magkaisa po tayong panalangin sa ating pinakamamahal na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal pa Yesu Kristo, sa punang panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Willisada Almeida, dalangin po namin na yung basbasan at pagpalain aming special offering sa sandaling ito. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng iyong mga matatapat na anak, mahal na Panginoon. Pasaganahin mo po ang kanilang buhay, mahal na Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng hadlang sa mga pagpapala na yung pagkakalob sa amin, mahal na Panginoon. Amin din pong dinadalangin ng aming mga loved ones, mga kapatiran na sa ibayong dagat na yung ginagamit upang kami makapagbigay, mahal na Panginoon. Ito po ang asamot panalangin sa mga piyang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa salita niyang banal. Yamang ating sundin, ipagpatuloy natin magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang magpalain, ating sundin ang nabutos sa atin. Ika po ang handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas. Kaya tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat milyon kong ialay, punsyong pagkasalanan may aanay. Hallelujah. Tayo'y magbigay at upang magpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ika po ang handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. God bless po. Siyang pagkalaw para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Pernensus. Praise the Lord. At tayo po mami na mahal ay tuloy-tuloy na sa ating pong mga announcement. Ating pong pinalagawain sa dakong ito. At araw po ng bukas mami na mahal, ating pong at tayo po ay dito po sama-sama na mananamba sa ating pinakamamahal na Pinoon, ating pong beloved na kapatiran sa dako po ng Pampanga, Magalang, Florida, Apalit, Arayat, at Mabalacat mga minamahal. Dito po tayo sama-sama na manambahan sa ating pinakamamahal na Pinoon. At tayo po ay nakikisa mga minamahal sa 46 years na church anniversary po ng aming church mga minamahal. Kaya dito po tayo sama-sama manambahan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. At tayo po ay mag-uumpisa ng alas 9 po ng umaga at ito po ay matatapos po ng alas 3 po ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng Merkules mga minamahal, ating pong midweek service, tayo po ay nag-umpisa ng alas 2 ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. Praise the Lord. At araw po ng Bernes, ating overnight prayer, katulad po kanina, tayo po ay nag-umpisa ng alas 8 po ng gabi at natatapos po ng ganitong oras. Purihin po ang tinakilang Diyos at after po ng ating pinalagawain, mayroon po tayong lihans. Sa next magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo may lihans na ating pong mga beloved prayer warrior. At mayroon din po tayong counseling. Sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preachers area
at sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mga minamahal, mag-ingat po tayo, lalong-lalo po yung mga tatawid po sa highway. Praise the Lord. At sa ating pong additional announcement, mayroon pong practice ating pong beloved youth choir, alauna po ng hapon. Beloved youth choir, alauna po ng hapon. At ating pong beloved children's choir, alas 2 po ng hapon hanggang alas 3. At yung ating pong beloved Pioneer Choir, alas 3 po ng hapon. At pagkatapos na ating beloved Pioneer Choir, mayroon pong practice yung ating pong beloved mimers at beloved singers. Agahan po ang pag-practice o maaga po ang agahan nyo po pagpunta rito mga minamahal ko para makapag-umpisa po ng inyong practice. Sapagkat after po natin practice, mayroon pa po kaming evening prayer mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong magdamag na ito. Narito po ating beloved elder, ating pong beloved Brother Manny Sese. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At tayo ba'y magkaisang mapasalamat at dumalayan sa ating pagtatapos sa panalagaway ng ating pinamahal pa Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, amang banal, naging pala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapos sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na pinaabot sa iyo, mala Panginoon, sa matagumpay, nag-awain, pinagkaloob mo sa magdamag na pagpupuri, panalangin, pagsamba namin, mala Panginoon, na yung ginabayan, binasbasan, linangisan, pinagpala, ang bawat yugto mula sa pag-MC hanggang sa yugto, mala Panginoon. Higit sa lahat, mala Panginoon, ang mga banal mong salita, mga banal mong mensahe, mga Panginoon, aming narinig na pinag-aralan, mga Panginoon, dinala ng pinagpalang mga aral, mga Panginoon, nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Ganun po, mga Panginoon, lubos ka naming pinasasalamatan, mga Panginoon, sa masaganang paglukop, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang iyong napakatamis at banal na presensya, pinupuspos, inaaliw, ng Santong Espiritu ang iyong mga anak. Patunay lamang sa tuwinay kasama ka namin. Marapang ganun po, mala Panginoon, special namin dinadalangin, mala Panginoon, ang minamahal, galang Evangelista Waldis Radal Medo, mala Panginoon, patuloy siyang bigyan ng bayong kalakasan sa kanyang pasikal, mahabang buhay, patuloy pagkalupupang patuloy kami pangunahan, mala Panginoon, ganun po, mala Panginoon, kung paano po kami itinago, ligtas, kaya pinagpalang Kristiyano sa aming pagparito, ganun po sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy pa kami gabayan patnubayan para tingin maluwalhati sa kanya-kanya mga tirahan, tagalang pag-iingat mo, malapang. At sa araw po na bukas, malapang Panginoon, idako mo kami sa lugar na ito, malapang Panginoon, ipagkaisa mo ang mga anak, malapang Panginoon, sa aming 46th Church Anniversary Celebration, malapang Panginoon. Patuloy mo kami panghawakan, at ito pong samot dalangin namin, sa dalangin magulang sa iyo, in the Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Lalong-lalo na po yung mga tatawid sa highway, mga minamahal. Mayroon po tayong mga beloved ni Marcial na aalalay po sa inyong pagtawid. Praise the Lord. You are the God.